Mas mataas na pamasahe ang posibleng sumalubong sa mga pasahero ng eroplano. Kasunod po ito ng pag-akyat ng fuel surcharge sa level 19 na pinakamataas sa kasaysayan. Saksi si Jamie Santos. 2 beses sa isang taon magbiyahe pa Samar si Rosel. Tinitiyak kasi niya na madalas makauwi sa kanilang probinsya. Mas pinipili raw nilang mag-eroplano para mas mabilis ang biyahe at mas sulit ang leave. Pero ngayong taon daw, hindi siya nakauwi. Dapat kasi ngayong March uwi ako ng Samar kasi kukunin ko yung mga anak ko. Hindi natuloy because nga dun sa increase nung pamasahe. Hindi naman ganun kalaki yung kita natin. Hindi rin nakabiyahe pa Iloilo ang pamilya ni Pasita. Pagsakay din sa eroplano ang mas pinipili nila tuwing babiyahe. Kaya naman damang-dama raw niya ang bigat ng epekto ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Parang isang taon pa lang na-enjoy yung promo rates, right? Yung mga bagsak presyo, tapos biglang aangat. Ang hirap naman daw kung uuwi sila sa probinsya sakay ng barko. So kung magtataas sa airlines, magbabarko, yung time naman, syempre makaka-live kami 3 days, 4 days lang. So yung travel mo pa lang, 2 days na, wala nang na ano. Ngayong buwan, posibleng sumalubong sa mga biyahero ang mas mataas na pamasahe sa eroplano. Ito'y matapos itaas ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 19 na siyang pinakamataas na antas sa kasaysayan. Bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Mula April 16 hanggang 30, aabot na sa 627 pesos hanggang 1,824 ang fuel surcharge sa domestic flights. Sa international flights mula Pilipinas, maaari itong umabot sa higit 2,000 pesos hanggang mahigit 15,000 pesos, depende sa layo ng biyahe. Mas mataas ito kumpara sa unang kalahati ng April kung saan nasa level 8 lamang ang fuel surcharge. Ayon sa CAB, pinaiksi na nila sa 15 days ang adjustment period mula dating 1 buwan para mas mabilis na makasabay sa pabago-bagong presyo ng jet fuel. Hindi raw maiiwasan ang taas singil dahil higit doble na ang presyo ng jet fuel, mula sa $800 hanggang $90 kada bariles bago ang gulo, hanggang sa halos $200 na ngayon. Ang fuel surcharge ay hiwalay pa sa base fare at maaring ipasa ng airline sa mga pasahero upang mabawi ang dagdag gastos sa krudo. Bago matapos ang 2 linggong tigil putukan ng Amerika at Iran, inanunsyo ni President Trump na extended ang ceasefire. Hindi muna raw aatakihin ng Amerika ang Iran hanggat hindi nakapagbibigay ang mga lider at kinatawan nito ng isang unified proposal at hanggat di pa tapos ang mga diskusyon. Kasunod ito ng hiling-anya ng Pakistan na tagapamagitan sa peace talks. Pero tuloy raw ang naval blockade ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Wala pang tugon ang mga opisyal ng Iran sa inanunsyong extended ceasefire ni Trump. Pero bago ang anunsyo, tinawag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang blockade na act of war at paglabag sa ceasefire. Mas malaki pa anyang paglabag ang pag-atake sa commercial vessel at panghuhostage sa crew nito. Kamakailan, kinubkob ng Amerika ang isang cargo vessel ng Iran dahil sa tangka umanong paglusod sa blockade. Nagbabala noon ng Iran na gaganti sila. Sa kabila rin ng anunsyo ni Trump, 3 container ship ang naiulat na tinamaan sa Strait of Hormuz ayon sa British Maritime Security Agency na UKMTO. Ayon naman sa Iranian media, 2 barko ang hinuli nila dahil sa maritime violations, partikular ang paglalayag ng walang otorisasyon. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.